Ano pa ba? Dami na talaga ninakaw ng ano na yan. Ding-ding-dong na yan ng pagmumukha ng Caltex na yan. Kahit code name, kahit D, ano ba yan? Sobrang manunulot, magnanakaw, rapist talaga ugali. Ano ba ito? Request kasi sa akin ito eh. Mag-talk daw. Ilang beses na ako nakakilala ng mga strangers. Tinatanong ko, ano bang sa tingin nyo, magandang, sa ganitong research. Tapos, yung sa Mega World, sa SM, nag-set up sila ng, marketing and sales na table. Then, kinausap ko yung isang, sales girl. Tapos, ang nangyari, wala, sabi niya, parang talk show na lang. O sige, talk show. Question and answer. Then si Kuya naman, si Manong, doon sa sa Victory Liner. Ano naman, ganun din. Sabi niya, bagay ka explain or mag-discuss sa mga bagay-bagay. Gawin mong parang live or or pwede ka sa ganun. Well, eto, hindi ko alam kung ano to, pero ito yata yung mga PNP before. Mula 1993 may nakita ako, and 1980s, parang heroes ng PNP. Siguro meron silang nagawa na operations na naging successful, pero kapalit mga buhay nila. Namatay din siguro sila sa operation. Mga matatanda na sila eh. May mga last names dito na maganda, parang music, napaka-familiar ng last names. Yun, pangit lang phone ko. Hindi yan nakikita kung iPhone 17 yan, okay yan. Basa na basa yan lahat. Pero okay lang yun. Content naman ako sa Technospark. Ano ba? Pag-usapan natin when it comes to sports na lang and problem ng Gen Z. Lalo na mga male genders ng Gen Z. Gen Z kasi masasabi mo yan, 1996 pababa, ay pataas, papunta ng 2010 or 11. Kasi parang transitional na yung 2010, 11 to Generation Alpha eh. Legit na 2012 Generation Alpha na yan. Tapos, ayun. Pagdating kasi sa sports, kailangan kasi ng deep observation, tsaka assessments, and comparisons. Kasi pag sinabing sports, yan meron kang sariling personality and uniqueness as an individual. Tapos, meron din, tinuturo ang sports. Depende sa kung anong sports na kukuhanin mo na mindset and outlook sa buhay. May discipline, may iba din siyang level of training. So, depende talaga sa kung ano ang pipiliin mong sports. In the olden times, martial arts. So, nakakilala ako ng mga martial artist tsaka coach dun sa may Harrison Carantes na indigenous na barangay hall. Well, technically speaking, originally yun talaga yung pinaka-barangay hall. Tapos, it turned sa ginawa na lang nila for the indigenous people. Pero yun eh, for the tribes yun, sa lahat ng tribes, hindi lang sa Igorot, holistic lahat, para sa kanilang lahat yun. Tapos, andun nakita ko yung sports niya, meron siyang fencing, meron siyang archery, tapos meron siyang mga tribal martial arts na matututunan mo lang sa buong Benguet tsaka Cordillera dito lang sa North. And naman siya, yung si coach, siya, Waray siya, and at the same time, Ilocano. So, meron siyang awareness, tsaka meron siyang alam kasi lumaki naman siya sa Ilocos and nagpunta din siya dito sa Baguio. So, roots niya rin talaga ang Northern Province. So, maganda. Tapos, sila sa fencing?
And meron silang championship sa Taiwan yata, nabanggit niya sa akin, sa archery. Hindi ko pa na-check yung Facebook kung nanalo sila eh. Pero nung nag-visit ako doon para makicharge, reason why bakit ko sila nakilala. Kasi, kinailangan ko mag-charge. And curious din ako bisitahin yung barangay hall kung anong itsura sa loob, anong meron. Tapos doon ko nalaman lahat. Tapos ayun, ano pa ba? Sa sports kasi pag martial arts, depende na yan. Kapag tinignan mo yung history at hindi lang yung history na nakasulat sa libro, yung tipong magkakaroon ka ng reflection, yung maging reflective ka, bakit martial arts? Tapos, bakit sa ganitong klaseng mga tribes or ganitong klaseng mga communities, ganyan-ganyan. And then, kapag ganun yung deep research mo for learning about something interesting, na meron kang reflection and assessments, tapos hindi ka lang naniniwala sa kung ano nakasulat sa history books, ang mangyari niyan, magkakaroon ka ng realization. So, meron kang mauunawaan, meron ka din matatanto. So, pag na-realize mo na siya, bakit ba may martial arts? Tapos, nagbasa ka ng marami pang books about defense, about protection, tapos nagbabasa ka din ng social science, and alam mo yung mga ganong klaseng approach pagdating sa learning and study. Doon makikita, basic unit of the society is the family. Tapos, makikita mo na rin, paakyat na siya, community. So, kapag ikaw bilang martial artist, kumuha ka lang ng martial arts kasi pabango yung pagiging black belter, hindi maganda yung mindset mo, hindi rin magiging maganda yung discipline mo, yung outlook mo, kasi yung foundation mo, yung pinaka-reason mo, pang sarili mo lang. Pero kung uunawain mo kung ano talaga martial arts and bakit siya naging self-defense, kasi it started with vulnerability during the olden times. Mga panahon ng tribo, sa mga panahon ng tribo, nung wala pang mga nakaka-discover sa mga lands ni Pocahontas, sa land ni sa land ng Philippines, kahit sa land ng Philippines, dahil maraming tribes talaga. Noong mga panahon ng tribo, nag-aaway-away din talaga sila. Kasi, merong part ng mga lugar, madaming fruits. Merong mga tribo, matyaga magtanim, so maraming pagkain. Merong mga tribo, wala talaga, mga batugan. So, ang ginagawa na lang nila, puro hunting lang sila. Kung saan sila makakita ng mga prutas, doon sila kukuha. So, nag-aaway. So, it's a human cycle pagdating sa necessity tsaka sa human needs, lalo na basic human needs ng Maslow, di ba? So, kahit saan pag sinimulan mo siya sa pinakasimula, tribes, makikita mo, nag-aaway-away sila kasi nga, hindi lahat pare-pareho ng mga nakita na lugar kung saan sila nagsettle. Yung iba, sabihin natin sinuwerte sila kasi nakakita sila ng magandang lupa na kung saan madami silang nakita mga prutas. Nauna sila doon. So, naging swerte nila. Yung ibang tribes, napunta sila sa mga lugar na wala talaga, puro bato. So, wala silang iba choice kundi maghanap sa malayo pa ng mga lugar na makakain nila. And then, dumating yung panahon, lumiit yung mundo nila, halos magkakatabi na sila. So, yung parang lalakarin lang nila ng ilang haba ng kilometro, nandun na sa kabilang tribo. Pero, dun mo makikita yung differences, kung sino yung matyaga magtanim, sino yung nag-iisip kung ano yung gagawin nilang bahay, kung sino yung mga bato lang, parang Flintstones, ganun pa rin yung takbo ng utak nila, or kung sino yung mga
gumagawa na ng bahay kubo. Tapos mga bahay sa puno, yung mga tinatawag na Ilonggot, naalala ko na sila. Ilonggot, sila yung mga treehouse tribes. Yung bahay nila nasa puno. And then, sa dun pa lang, nagkakaroon na sila ng parang intercompetition sa bilang tribes. Meron ng bahay sa puno, tapos yung isa, hindi pa siya makaisip kung paano siya gagawa ng bahay niya. Then, meron ng wanting to covet, yun na yun. Kasi may envy na. Sila nakakagawa na ng ganito. Pero nakita nila yung weakness. Yung mga mahilig, tsaka mga natural inclination nila magtanim, tsaka mag-grow ng food. Mga katawan nila, mga liit-liit lang, tsaka mga, yung buto, hindi ganun kalapad. Then, makikita yun ng mga tribo na walang alam iba gawin, kundi mag-hunt, tsaka manakit, at tsaka maging brutal. So, nangyari nun, conquership, para makakain ng masasarap na prutas, tsaka makakuha ng mga babae dun sa kabilang tribo kasi mas advanced yung isa, nakakapaggawa ng mga damit na maganda, kahit mga dahon-dahon, kung paano nila nagawa yun. Kasi kapag tinignan mo talaga lahat ng history books, it will all boil down sa kung sino advance. Pero it will all boil down as well kung ano yung common denominator. Lagi ang usually mas advanced mag-isip tsaka maging creative nasa mga buto ng mga tribo na hindi malalapad. Sa totoo lang. Tsaka magagaang kumilos. Ganun sila. So, ayun, kasi kapag magtatanim ka, kapag pag-iisipan mo rin yun, kailangan magaang ka sa lahat pati yung kamay mo. Hindi ka po pwedeng sabihin mong farmer, tapos pag pinagtanim, napakabigat ng kamay. Hindi, kasi kapag humawak ka ng palay, nung bata pa ako, may nagturo sa akin paano humawak ng palay. Tinuruan ako, yung paghawak ng palay, para akong humawak ng dahon. Pag ganyan. So, yung tanim niya pa, inverted. Pag ganun pa siya, parang nag-aalay siya. So, andito yung palay, hawak niya yung palay, parang tinusok yung ganyan. So, parang in-invert niya, tapos itatanim niya pa ng paganyan. Inverted. Yung iba kasi, ginaganon naman nila. Siya iba, ganun yung pagtanim niya. Parang may alay. Inaalay niya yung sarili niyang habang nagtatanim. So, ganun. Kasi yung iba na nakikita ko, nung nandun ako sa palayan din sa Pangasinan before, pag nagtanim naman sila, para naman sila nagda-dart pin. Ginaganon nila sa tapos ang bilis. Pak, 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 pak. Nung pinagtanim ako, bata pa ako nun Nung pinagtanim nila ako, paalon. Hindi ko makuha yung tinitignan nila kasi may linya sila dun sa dulo. Para silang may parang nylon. Basta may linya sila, tapos meron silang mga ganun. Tapos ang gawin lang nila, naka-focus lang sila, nakatingin lang sila doon, nakasunod na sila. So, parang pag ganyan, pak, tapos 1, 2, 3, dire-diretso lang, nakayuko sila, pero nakatingin sila sa ng malayo. So, ganun sila magtanim. Pero yun talaga yung nagturo ng pag ganun, hindi ko pa na yun. Pero yung tanim na ganyan, yung isa-isa, yung sa akin naman kasi gumaganon talaga iba-iba yung Pinatigil ako kasi umalon. Tapos, ayun. Tapos, ganun lang naman, magaang ang mga kamay nila at wala akong nakitang farmer na napakalapad ng katawan na nagtatanim talaga. Kung meron ka makitang ganun, na mga matatangkad, mga don. Pero kapag pinapayat mo sila, yung mga buto nila, hindi rin ganun kalalapad. Kasi meron mga bone structures tsaka mga katawan na kapag tumaba or naging malaman, akala mo yung mga buto nila ganun kalalapad.
Pero kapag nilagay na sila sa pinakapayatan mode or pumayat sila or nag-lose sila ng weight, kung ano man yung ginawa nilang physical activities, baka sila biglang namayat, makikita mo, napaka-tall bones, lean bones, magaang. Pero meron mga bone structure tsaka meron mga lahi at dugo na kahit anong gawin mong pagpapayat sa kanila, kapag pumayat sila, malapad pa rin. Ganun kalapad. So, ganun kabigat. Merong connection sa ugali yung kalaparan ng buto tsaka kaugalian. Ganun yun. Now, mindset and outlook. Kapag tinignan mo yung sarili mo na magma-martial arts ka lang kasi gusto mong powerful ka, kapag black belter ka, wala. Pang sarili mo lang yan. Ego mo lang yun, kayabangan mo lang yun, kasalanan mo lang din yun. Kasi, kasalanan yun sa paraan na pang sarili mo lang, mapupunta ka sa daan na kung saan puro pananakit lang gawin mo. Brutality. Kasi will for power yung ginusto mo for martial arts. Pero kapag binaliktad mo sa paraan na bakit ka ba magma-martial arts? Meron kaming mga palayan. Number 1. O, may palayan kami. Yung palayan namin, kailangan ng proteksyon. O kapag may sumugod sa palayan namin, gumustong manira or at least madepensahan namin yung palay. Pangalawa, of course, kasama na yun sa family. Palayan ng family yun, palayan ng mga nagtatrabaho sa family. O kapag nangyari yun, at least, pang family namin yung reason and purpose bakit kami marunong mag-martial arts. Ganun kasi naman talaga yung root. Bakit merong martial arts? Defense and protection para sa family. Kasi yun yung basic unit ng family. Ng society is the family. And pag sinabi mong family, anong meron sa family? Ganun lang yun. So, lahat yan. So, pag ginawa mo yun in the most simplified discussion, kahit sa community na lang ng modern times. Yung modern times community, bakit mo tuturuan yung anak mong babae mag-martial arts? Siyempre, self-awareness. Pangalawa, awareness din sa anak mo na babae. Maliit lang yung anak ko, number 1. Kasi may cousin ako, nasa Seattle. Yun, tinuruan talaga ng mom niya. In-enroll talaga yun sa martial arts. Tsaka sa swimming. Kasi maliit na babae lang talaga yung cousin ko na yun. And doon ko nakita yung importance. Kasi maliit siyang babae, kapag natuto siya mag-martial arts, ibig sabihin, she could not be bossed around. Ganon. Yung talagang lalaban siya. So, may fighting spirit. Kasi meron silang self-awareness. Ganon din, pagdating sa talagang ng martial arts, self-awareness. Maliit lang anak ko, kahit hindi siya petite, o kahit hindi siya babae yung anak ko, kailangan niyang matuto mag-martial arts. Kasi hindi sa lahat ng panahon buhay ako bilang father or bilang mother, bilang parent, kuya, ate, na kung saan napoprotektahan ko yung anak ko. Ganon. At darating din yung panahon, baka wala ako sa lugar na yun, nandun lang siya lang, o kaya mga kaibigan niya, at least, meron siyang self-confidence sa paraan na mahal niya rin yung sarili niya kasi mapoprotektahan niya. Ganon. So, protection and defense, magkaano talaga yan? Magka twin. Hindi mo po pwedeng sabihin defensive ka na hindi ka protective. Kasi kapag protective ka na, it comes na defense. Ganun. Sa sports, defense, di ba? Kahit sa military strategy na tinuturo ng mga books, tsaka ng kung sino man mga start with defense. Parang parang Murphy's Law, confusing. Kasi anything perfect could possibly go wrong.
Kasi confusing na yon. Anything eh. Parang anything. Anything lang. Who could make you the king of anything lang. O, diba? Anything lang yan eh. Diba pag ganon? So confusing. So sa sports, pag gusto mo manalo, kahit sa military, pag gusto mo manalo, defense. Dapat strong yung defense mo. Tapos magkakaroon ng point of reference. Si Great Wall of China. Yan. So, pag may mga nag-aaral ng military strategy, Great Wall of China, paano ba? Ano yan? Si Great Wall of China, kapag binalikan ng history ni China, martial arts, number 1. Kasi nga, protection sa palayan, number 2. Kasi nga, mga olden times, ancient China, lalo na talaga yung mga Chinese, mga talagang magaang yan. Para yung mga mga katawan yan, parang si talaga, si Jerry Yan, tsaka si Lee Min-ho. Ganun na mga build ng katawan nila. Kasi yun ang talagang Asian Chinese. So, sila matanim, tsaka mag-grow food. Malayo sila sa dagat kapag nasa gitna na area ng China. Pero makikita mo doon, madami silang plantation. Syempre, yung mga batugan, na gusto lang mag-conquer palagi, kumain lang. Ang nangyari, topple down. Talagang pinag-anuhan nila na matopple down yung empire ng ancient China na gumawa ng Great Wall. Kasi yung Great Wall na yan, pinag-isipan na nila yan na ano ba ang kailangan gawin para hindi tayo agad masugod. Kasi ang dami na natin pagkain para mapakain natin isa't isa. Parang ganun lang naman yun. So, gumawa silang Great Wall of China. At dahil napakaganda ng structures ang ginagawa ng ancient China, yung mga mapagnasa na nasa loob din ng bansa, brute force naman ginawa. Ayun, lahat balyahan, lahat sapakan, sakitan, brutality talaga. Kasi mga low intelligence, ganun talaga yun. Kapag ang lalaki, mga mapagnasa, tsaka puro sex ang gusto, intellectually speaking, wala kang mapapala dyan. Hindi mo yan makakausap sa innovation, hindi mo yan makakausap sa creativity, wala. Misigonista kasi. So, wala kang mapapala, sa totoo lang. Yun ang sinasabing low intelligence, tangat bobo talaga, kasi puro sex lang, puro pamacho lang alam na gawin. Puro balyahan lang. Wala kang mapapala. Pagdating sa humor, wala din. Hindi niya mapapasakit yung tiyan mo sa paraan na napakagaang, tsaka napakahiling. Kasi wala eh. No intelligence eh. Talagang walang intelligence. Ganun lang naman yun. So, ganun na nangyari sa ancient China. Pag pinag-aralan, yung mga dynasties, tsaka yung pinaka-empire, kasi sa ancient China, meron talaga yung pinaka-emperor. And, noong mga panahon noon, pwede talaga umupo ang empress. Kahit babae, uupo siya to rule the nation. Pero nga, nung dumating na yung time, na-topple down talaga yung ancient China. Then it turned out, ayun, naging ganyan na, naging komunista sila. Yung mga bata, pinagtatrabaho na lang nila. Wala na silang care and concern pagdating sa pakainin yung isa't isa. Kasi it was all about food. And medicinal herbs before. Kasi magaling sila sa medicinal herbs. So, ganun lang naman naging outlook before. Ngayon, nagbago na lang after ng ilang centuries. Kasi, ayun, puro conquership na lang. So, nagkaroon na rin ng maraming klase ng sports. Tapos, sinasabi nilang ganun, itong mga sports na ito, pang military strategy yan, blah, 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 blah. So, pwede mo rin yan i-incorporate sa, corporate strategies. Pag-aralan lang. Well, and true naman talaga. Kasi babalik lang ako sa pinaka first point, martial arts.
Kasi dun pa lang maunawaan ko na protection and defense. Anong meron ka? Self-awareness as well. Diba? Yun lang yung part na babalikan ko lang. And then, pag-aaralan ko na rin yung mga modern sports. Ano bang natutunan ko sa volleyball? Sorry, number 1. Ay, captain, number 2. Tapos, ano pa? Save, number 3. Then, number 4, libero. Pag naglibero ka na, maunawaan mo din kung ano yung liberation. Parang ganon, yung libero. So, sa basketball, kasi nangyari sa buhay ko, sa pilitan yung basketball sa akin dahil lang gusto ko talaga manipa ng bola mula nung pagkabata eh. And sa pilitan, kasi yung father ko, tsaka yung nasa family ng father side, sports-minded sila, puro basketball. Pero hindi ko nagustuhan kasi nadudumihan yung kamay ko. Ayoko yung paghawak ko ng bola kahit nasa grounds lang na ganyan pagtapos iba yung dumi compared sa volleyball. Nung naglalaro ko ng volleyball, kahit man sa street lang kami, kahit ganun, iba pa rin yung magkaiba sila ng basketball. Kasi sa basketball, mas matagal mong hawak yung bola eh. Yung parang kung i-relate mo siya, ang tagal mong hawak yung pagkain, parang ganun, tapos ipapasa mo pa. So, yung tipong ganun, pagkain, kasi kamay yung ginagamit mo eh. Imbis na yung pag-volleyball, i-serve mo. Tawag pa nga dun service. May spike serve, may traditional serve, ganun lang. Service pa ang tawag, di ba? Yun yung tawag eh. Tapos sa basketball, free throw. Ano yung free food? Kasi yun lang naman yung dalawang may hawak talaga ng eh. Iba pa yung handball ha. Kasi yung handball, maliit lang yun. Tsaka laro yun sa Brazil. So iba pa yun. Kasi yung handball, parang maliit na nyog na baby ng bukong malaki. Ginamit na lang handball. So, ganun lang naman. Kasi kung babalikan ko ang handball sa Brazil, plus yung buko na kamukha ng football, yung laki ng football, yung buko, makukonclude ko, yung first sport talaga ng football, nangyari yan sa tabi ng dagat, sa buhangin. Na kung lagyan ko ng istorya, mga kabataan yan na nagtatrabaho, nagnyunyog, nagkokoprahan, tsaka nagbubuko juice. Tapos, trabaho din nila magligpit ng mga nahuhulog na buko, tsaka mga nyog. Ang bibigat nun pag pag binuhat mo. Kasi nagbuhat ako ng mga buko, sabi ko, mabigat to. Ibig sabihin, kapag yumuko ka, tapos mabuhat mo pa yan, tapos bata ka lang, magkakaroon ka ng spinal injury. So, naisip ko nun, siguro bakit nagawa ang football? Kasi, pinaana lang ng mga bata, tapos, ginawa nilang laruan. Yung halimbawa, naubos na yung natusok na nila, or naano na nila, or wala na, tuyo na yung buko, yung nyog, dahil mabigat, or kahit dahil mabigat kasi talaga na, naging brown na. Sinipa na lang nila ng sinipa kasi mas madali pala kapag sinipa mo yung buko sa buhangin. Kahit yung mga maliliit na nyug, mas madali kesa buhatin mo siya. So, naging laro na lang nila ng mga kabataan na magkakilala, baka magpipinsan or magkakapatid or magkakapitbahay na malapit sa dagat. And then, it turned out na naging sport na siya. Nagkaroon na siya ng ibang mga rules and na kung saan goal na ang tawag. Tapos, penalty shot, may mga ganun na. May keeper ka pa. May ka.
May striker ka, left and right wing, may midfielder ka, yung midfielder mo, lagi yung setter nyo, tapos meron back, full back, ganun. Kung saan assistant ng ano yan, ng keeper. So, ganun na yung naging laro ng field hanggang naging football lasal na siya. Nasa loob na ng bahay na malaki, na kung tawagin mansyon. Yung ganun kalaki yung sala nila. Tapos ano yun, kasing laki ng basketball court. So, pwede silang mag-futsal doon, football sala. So, mga laro naman yon ng mga prinsipe, tsaka mga nobles. Doon lang sila sa bahay naglalaro. So, ganun sila kasi service pa rin yun. So, part ng training tsaka upbringing, mag-serve sa mga tao. Kasi hindi ka pwedeng prinsipe ka lang, prinsesa ka lang, noble ka lang, tapos pasamba ka, di ba? Yun yung reason bakit merong samba sa Adidas. Kasi samba dance, hindi yan yung nagpapasamba na Diyos ako, sambahin niyo ako. Parang ganun, alayan niyo ako ng sex. Di ba? Hindi ganun yung samba. Pag nagsamba dance ka, meaning service dance yun. Meaning, tutulong ka sa mga housekeepers nyo, tutulong ka sa mga ano nyo, sa mga employees nyo. Ganun yung ibig sabihin ng samba. Kasi, kahit prinsesa ka, or soon to be king ka, or soon to be queen ka, ganun lang yun. Kailangan, meron ka pa rin ano sa mga subordinates mo. Ganun lang yun. Hindi po pwedeng yung samba dance mo, ano lang, plastic dance. Hindi pwede yung ganun. Kasi, pag plastic dance lang yan, wala. Kailangan merong buhok kapag air ka talaga. Kasi before ka magkaroon ng parang hockey plastic na pwede mong paglaruan, ginagawa na rin sa Brazil, matagal na. Yun yung laruan nila doon. Ano yan? Buhok muna talaga. Kapag marunong ka na sa buhok, ay talagang ikaw talaga yung air. Parang ganun lang naman. Kaya nga siya air. So, ganun lang yun. And it comes out naturally. Sa totoo lang. Kasi madaming mga maldito at maldita na mga alaga, ng mga ati inday, tsaka ng mga kuya, tsaka ng mga manoy, mga ganun, at ng mga yaya. Talagang masama ugali, mga pangit ugali, masama ugali. Kasi hindi nila mapapasunod. Meron ka pang pag-asa kapag yung ugali ng alaga mo, napapasunod mo pa rin. Kapag nagalit ka bilang yaya o kaya ati inday. Mga tipong ganun, meron kang pag-asa doon, mabait pa rin yung alaga mo. So, ganun lang naman yun. So, sports mo, ano ba yung sports nyo talaga? Kasi pag puro basketball lang, naka-shorts ka dyan, tapos loose shorts pa, tapos lahat gusto maging King James, maging Kobe Bryant, hindi ina-assess Kobe Bryant, ginaya si Michael Jordan, sa lahat ng moves, nakakainis. Kapag maka-Michael Jordan ka, at kapag maka-basketball ka din, sa paraan na na-appreciate mo yung game. Kasi pareho ng moves, tapos ginawa pa niya. Tapos alam mo pa yung kay Michael Jordan tsaka kay Magic Johnson. Kapag gano'n ka nakalayo, mauunawaan mo lahat ito. Parang ganun. May Magic Johnson na parang Michael Jordan noon. Tapos, si Michael Jordan, yung parang Kobe. Ang nangyari kay Magic Johnson, medyo matanda na siya. Tapos, declining na rin siya. Tapos, biglang pumasok si Michael Jordan sa basketball. Na ang story pala ni Michael Jordan, frustrated siya, baseball player.
Hindi siya nag-shine sa baseball. Masyado siyang mahina for baseball. Pero nakita niya yung ano niya, yung strength niya sa basketball. Kaya nag-basketball siya. Pero yung moves, pareho silang magaling. Pero si Michael Jordan, meron dignidad tsaka respeto kay Magic Johnson. Kasi hindi niya ginaya. Wala siyang ginaya, gumawa siya ng sarili niyang air. Sarili niyang style, sarili niyang jump, sarili niyang leap. Pag nag-leap si Michael Jordan, ito yung head niya, di ba? Yung paa niya talagang ganun. Nakaano yun, naka-stretch ng ganyan. Tapos, ganun siya kataas tumalon. So, ganun lang naman. Kasi, hindi magdali tanggapin, tsaka hindi maganda makita na si Michael Jordan, nirespeto niya yung legend na si Magic Johnson. Tapos siya, hindi siya marerespeto. Parang gano'n. Hindi madali makita na gano'n. Then dumating na sila King James. Ang naging game changer lang talaga si Warriors pagdating kay Stephen Curry. Kasi pareho sila ni Steve Nash before. Pareho sila ng halos galawan kasi parehong magaang. Sila yung mga tipong kapag nag-basketball, para sila mga football player na aanuhan ka lang, iikutan ka lang, hindi ka babalyahan, pero malulusutan ka. Pero yung nakakainis sa basketball outlook ngayon, balyahan lahat. Talagang balyahan, palakihan ng katawan. Yun yung nakakainis. Kasi nagiging, ano na yun, unconscious level of, way of thinking and manner. Na kapag napaka-basketballista fan mo, tapos lalaki ka, yun ang pinapanood mo, balyahan din ang alam mong gawin sa buhay. So, ganun lang naman pagdating sa sports. So, 36 minutes na yan. Gawin na lang natin 40. So, ano pa? Yun lang. Nandiyan naman na yun, clear na yan. Kapag naisip na kailangan ko pa ba i-detail? Kasi andyan na yun eh. General explanation. Maglaro ka ng football, history talaga ng football, buko tsaka nyog. Mga bata, naglaro ng buko at nyog kasi napakabigat para buhatin at isa-isahin ilagay sa basket. Pero kung iipunin nila sa isang lugar, gamit mga paa nila, parang nandito lahat ng buko, naka-scatter. Ayan yung sand ng dagat. Naka-scatter lahat yung buko. O kung naglaro sila, nagpasahan sila ng buko, pinasa dito, tapos yung goal end nila doon, kung saan nila tinatambak yung buko, tsaka mga nyog, o doon. Nagkaroon pa sila ng fun. So, ganun lang naman yung start ng football. Fencing, sabi ni coach, dun sa martial arts sa Harrison Carantes, sabi niya, sa fencing kasi, ang history niyan, mga nobles din, tsaka mga prinsipe, na kapag nagdidiskusyon sila, nagkakainitan na sila ng ulo, kung sino daw unang masugatan, dinadaan nila sa fencing. Sino daw unang masugatan at mag-bleed, yun daw yung panalo sa discussion. Medyo kinontra ko si coach. Parang walang hustisya dun. Kasi paano kung naswertihan lang, di ba? Yung tipong talagang swertihan lang, nasugatan yung isa, pero yun talaga yung merong reasonable reasons. At yun talaga yung merong hustisya, di nawala yung hustisya. So, hindi siya magandang basis for conclusion ng discussions or ng argument. Ganun. Well, kung akong tatanungin about fencing, it's a matter of precision. Kapag precise ka kasi siguro mag-fencing, kasi swordsmanship yan eh. Sa fencing pa lang, yun na yung start, magaang muna. Kapag nakuha mo siya doon, bata ka pa lang, kasi yun yung gaang, pinaghawa ka ng mabigat na sword, di mas maano ka, mas precise and accurate ka. Yun yung para sa akin na explanation. Hindi siya about argument conclusion or justice kung sinong masugatan. It's more about accuracy and precision. Kaya nga kapag sinabing sword, pen,
ang sinasabing parang metaphor or symbolism ng sword. Pen na nagsimula sa quill. Ganun lang naman. Accuracy and precision. So, yun lang yun. 40 minutes. Yan.